Kailangan mo ba ng professional help o pwedeng ikaw na mismo, may-ari ng bahay? Pwede, may-ari ng bahay. Si tatay, si kuya, pwede na, si uncle, pwede na. O, paano yan, sir? Kumuha ka ng bareta, O, baleta. Bareta, okay. tanggalin, itusok dito sa bareta sa pako, tanggalin ng pako. So, pinakauna talaga, tanggalin mo na yung pako. Pag tanggal ang pako, tanggalin. Kunyari, ito yung lumang yero, tanggalin yung lumang yero. At natanggal na, ipatong yung bagong yero. Pinaka-importante sa lahat, huwag patungan yung luma na may kalawang kasi hahawaan yung bagong yero. Sira ka agad. So, tanggalin na lang. Tanggalin na Pwede lang. natin pag-usapan muna yung safety precautions, no? Sa mga taong aakyat sa bubungan, bago nila palitan yung yero nila, kailangan saan sila tutungtong? Yan, kung saan yung pamakuan, Kung saan may pako, doon ka aapak. doon sila aapak. Wag sa gitna ng pamakuan. Hindi yung nail na Nakatusok, diba? Nakalabas. Kailangan yung nakapukpok. And sir, I think may mga particular na mga roof po na hindi pwedeng apakan tulad nitong actually iniwasan natin kanina pa. Oo. Pangpaliwanag sa ilalim yan. Itinatawag natin Skylight sa- ang tawag. Alright. yan. Pag nasa ilalim ka, baka maganda na effect yan. Oo, Pero maliwanag. Pag sa taas ka, Hindi, pwede Naglag ka sa ilalim. Sunbathing, di ba? Pwede talaga yan. Okay. And sir, practical tips po sa ating mga viewers kung paano alagaan ang kanilang mga roof po. Unang-una, dapat sa loob ng isang taon, i-check up mo yung yero 2 beses. 2 beses yan. Twice. Katulad na sinabi mo sa Tag-araw. bago mag-tag-ulan, Yes. at pagkatapos mismo ng tag-ulan. Or pagkatapos ng bagyo, gaya kahapon, Check it. check mo kagad. Check mo na kagad. May mga umaangat niyan, may mga lumilipad na bubong galing sa kapitbahay, at least ma-check. Question, sir, no? Siyempre kayo nakakaalam sa mga kagamitan nito eh. Ang yero, magkano inaabot yan? Per sheet ba yan? Per sheet Ito yan. po ba yung size Kalaki? niya? Hindi, no? Mas malaki pa eh, no? Mas malaki pa. Mas mahaba. Per sheet, gano'ng kalaki yun? Per sheet, ano yan, 8 feet ang haba, 8 feet ang haba. may 10, may 12. May 10, may 12. Magkano po yun? Yung pumapatak. Usually, estimate. Nasa 300 pesos. 300 pesos Mga yun. ganyang super loom. Mga aluminum content na... Pag kunya sa bubungan, isang sheet lang yan. Hindi na kailangan patungan pa ng mga iba't ibang sheet. hindi na. So isa lang Isang po sheet yan. lang. Parang ganyan, baklas, kabit ka agad. Pagdating sa sealant naman po, which is a very important tool Oo. also, magkano po inaabot yan? Wala pang ₱100 yan. Mura lang yan. At pwede pang gamitin yan. Pwede pa. Paulit-ulit. Oo. Actually, isang gamitan lang siya kasi binuksan mo na. Binubuksan mo. Okay. Isang gamitan na. Alright. Pero worth it na kesa naman, di ba, madisgrasya pa pagdating ng mga sakuna. Okay. Correct. Alright. Buti na lang nandito kayo, Sir Billy. Thank you so much, sir. Ayan. Ano, matatapos na natin yung bahay natin. Medyo, ayan, na kuya, medyo inupisahan na yung bubong part ng buong bahay. Sige, ako, magluluto na ako ng hapunan natin. Papadaanin ko muna. Pabalitan ko muna yung diaper ng baby, okay? Alright, sige. Tuloy-tuloy pa rin pa-usapang bubong natin sa ating pagbabalik. Balik mo na tayo sa studio. Ay, good morning, everyone. Nauna ng chumika. Good morning. Nagkukwento, ang dami kasi mga nangyayari sa buhay-buhay, di ba? Of course. And of course, despite the rains, wala pa rin tigil ang pangangalap natin ng mga chika. Kaya eto ang unang buhos niya. Tungkol sa ating kapusong si Claudine Barreto na malapit na ang birthday. Ano kaya ang wish ni Claudine this year? At ano ang balak niyang gawin? Plus, ano kayang regalo para sa Mr. na si Raymart na yes, kasabay niya po ng birthday, di ba? Mag-asawang magkasabay ng birthday. Cute. Ito ang sagot ng ating kapuso, si Claudine. Claudine Barreto, may wish para sa kanyang birthday. Wala na ang mahihiling pa ang aktres dahil maganda ang mga proyektong binibigay sa kanya ng Kapuso Network. Kaya naman sa nalalapit niyang kaarawan, sinisiguro ng aktres na magkakaroon siya ng mahabang panahon para sa kanyang pamilya. Actually, block off ako ng 17 to I don't know, itong July because yun nga, the kids wanted to go to Disneyland para sa birthday nila. Kasi hindi kami masyado nakapag-celebrate ng birthday ni Sab nung June. So, yun, at saka baka mag-beach. Simpleng selebrasyon lang ang gusto ni Claudine tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Pero ang kaibahan lang dito ay may wishlist siya na binibigay sa kanyang asawa na si Raymart. Sobrang babaw na minsan, na one time, last year yata yan, na pag medyo na napikon yata sa akin yung asawa ko. Kasi humihingi ako ng laminator para malaminate ko lahat ng mga letters. At saka yung mga projects
letters at saka mga kung ano mga letters ng mga kids, diba? Yung mga projects sa schools. Parang sa kanya, totoo ba yun yung gusto mo? Kasi diba, pwede mo mabilhin yun, magkano lang yun. Pero iba pa rin yung, alam mo yun, yung alam talaga ng tao kung ano yung gusto mo. Dahil pareho ang birthday nila ni Raymart, tiyak na may double celebration na magaganap. Pero teka, ano kaya ang regalo nila sa isa't isa? Ang pinaka-expensive na talaga na gusto ko itong birthday ko na material, shades lang. May pinapa-order akong shades. Yun lang yun. So, hindi masyadong mahal naman. So. Pero kay Raymart na gift talaga, hindi ko pa sabihin pa. Iniisip ko pa rin kung ano, hindi pa namin talaga. Ewan ko ba, pero every time pag malapit ng birthday at Christmas, doon namin hindi alam kung ano yung gusto namin regalo sa isa't isa. Yung bilang, ano nga yung gusto ko, kaya nga wini-wishlist ko na siya. Ayun, shades pala ang gusto ni Oo. Claudine. Tsaka pero actually, ang hirap sa mag-asawa yung pag ganyan. Kasi usually nasa inyo na yung mga basic things, di ba? So, isip ka ng isip. So, ginagawa pag malapit yung occasion, makikinig ka ng mga clues. Kunwari, alam, parang maganda yan. Lilista mo na yan para meron ka ng mga ideas ng things to give. And I'm sure merong birthday celebration si Claudine at si Raymart. Ay, Nagpapa-party ba sila pag ganyan? yeah, pero si Claudine for a month, magiging special co-host ng Showbiz Central. Oh, nice! So, abangan, starting Sunday, Hosting naman. Hosting naman siya. magiging co-host siya ng Showbiz Central. Kaya Nice, dapat have fun. abangan nyo yan. Alright. At ngayon naman lipat tayo kay Lynn. Lahat tayo todo sakripisyo sa naidulot ang blackout ng bagyong Basha. At ang ilan nga nating kababayan nagtitiis pa rin hanggang ngayon tulad ni Rhea at wala pa rin silang kuryente. Kaya next time maging mas handa po dapat tayo at nandiyan naman ang mga gamit na depaterya o pwedeng i-recharge. Tulad ito mga ito. Ang dami, di ba? O winner na winner, kailangan nyo lang pumili which one you want and which function. Kaya nako, kahit brownout, panalo pa rin kayo. Marami pa tayong ibibidang ganitong gamit para kapag nag-brownout again, ready na tayo. Samantala, eto po si Pia. Nako, Lynn, hindi lang yan ang problema kapag brownout dahil nako yung mga pagkain sa ref na madaling mapanis at masira kapag nawawala ang lamig. Aba, yan ang pinoproblema ng mga misis. Pero don't worry, there are ways to preserve them para magtagal ang buhay ng mga pagkain natin kahit na tumagal pa ang mga brownout. Yan, yung mga frozen chicken, yung mga frozen fish. Naku, pwede pa bang gamitin yan? Pwede pa pang lutuin? Pwede pang kainin? Mamaya, ituturo po namin sa inyo lahat ng pwedeng gawin, kung anong dapat itapon at kung anong pwede pang itago. So, abangan nyo lahat ng yan mamaya sa pagbabalik ng Unang Hirit. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please fasten your seatbelt. We will now take off as we get ready for the world at Franchise 2010.